Eto na ang good news mga kababayan dahil kahit anong paninira nila kay Vice President Inday Sara Duterte ay talagang nangunguna pa rin ng pinagkakatiwalaan si Vice President ng sambayan ng Pilipino. Nako sa pamamagitan nito mga kababayan, nako panalong panalo na naman si VP Sara Duterte. Nako, eto yung iiyakan nito mga galit na galit kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman talagang patuloy ho nilang sinusulong itong impeachment complaint laban sa ating pinakamamahal na Vice Presidente. Eto mga kababayan, pakinggan natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa United News PH, the oldest and largest Filipino-Chinese newspaper in the Philippines. Title, Duterte leads 2028 preference pool net satisfaction survey as impeachment trial looms. Yun. Yan na. Ibig sabihin yan, hindi sila naniniwala na talagang totoo mga kababayan. At pakinggan na nga lang muna natin. Hindi na mapigilan ang impeachment trial. Akala nila, masisira nila si VP Sara. Yung nangyaring proceedings sa Kamara, Committee on Justice ni Luistro, ang dami nilang pasabag doon. Ano? Naapektuhan ba si VP Sara? Wala. Hindi. Lalo siyang lumalakas. Ito. Totoo yan. Vice President Sara Duterte continued to lead both the 2028 presidential preference rankings and net satisfaction ratings in the latest results of separate nationwide surveys. Ayun, no? Results of a recent survey by Pulse Asia Research commissioned by Strat-based group show that 51% of Filipinos would vote for Duterte if May 2028 presidential elections were held during the survey period. Ang taas nun? 51%? Yung 51% mga kababayan, napakalaking panalo na ho yan. Kung yung kalaban mga kababayan, maghahati-hati pa si John Vic, si Lenny, o kaya si Risa, wala na. Wala na. Talo na sila. Panalo na si VP Sara Duterte. Ay, nako. Meanwhile, a survey conducted by Social Weather Station SWS from March 24 to 31 found 54% of respondents saying they were satisfied with the Duterte's performance. Di ba? No ba? So, walang nagawa yung kanilang paninira. Yung kanilang paninira kay Vice President Inday Sara Duterte, doblehin at galingan pa nila nang sa ganun bumaba yung rating. Imbis na bumaba mga kababayan, tumataas. Wala. Talo na sila ni VP Sara. Dalawang credible, matitinik. Matagal nang nagso-survey itong dalawa. I think ang pinakamatagal na survey group sa Philippines ay SWS. Susunod ang Pulse Asia. Pulse Asia. Taas ng ratings ni VP Sara. Kung election are held today, 51% of the respondents boboto kay VP Sara. Ano yan? Paano mananalo kahit sino? Performance rating, 54%. Kumpara mo kay Pangulong Marcos Jr., negative 15. So, balikan natin yung tanong. Yung impeachment case, impeachment trial, ang isang purpose dyan na
kikita ng karamihan ng mga political observers is para pabagsakin si BP Sara. Yes, totoo yan Sabi nga mga ni kabayan. Congressman Edgar Erese, impeachment of BP Sara is a grand design Mm-mm. of the Marcos Yes, administration totoo. para mawala si BP Sara sa political equation sa Mm-mm. 2028. Oh, yan totoo nga mga kababayan, totoo yan sinasabi ni Kong Erese. Alam naman ho natin itong si Congressman Erese ay Liberal Party, pero ito ho yung nakikita niyang pananaw na talagang ginagamit ni Bongbong Marcos ang kanyang lahat ng mga departamento na under ho sa kanya. Gagamitin ho ito para maalis dito sa political equation ito si BP Sara sa 2028. Natatakot ang Marcos Jr. administration na kung manalo si BP Sara, Yari. papanagutin sila sa nangyaring matinding corruption sa gobyernong ito, lalo na sa flood control projects. Yes, doon So, sila takot. The more na sinisira nila si BP Sara, the more na lumalakas siya. Mm. Sinong mga nag-orchestrate sa impeachment na yan? Akbayan Mga ni Risa Ontiveros. yes. Kasi very clear na yung intention ni Risa Ontiveros na tatakbo siya sa national election, it's either president or vice president. So, makakalaban niya si BP Sara. Kaya yung impeachment na yan is para alisin niya si BP Sara Mm-mm. na malakas niyang katunggali. Yes. So ano ngayon? Kaya nga nila tinatanggal mga kababayan kasi kapag nawala si BP Sara, may chance ng manalo itong si Risa, si Junvic Remulla, si Leni Robredo. At kapag naglaban-laban ho yan, tiyak ang panalo dyan si Leni Robredo. Kaya kailangan ho nila tanggalin sa political equation itong si BP Sara nang sa gayon may chance ho sila dahil kapag hindi nila natanggal itong si BP Sara, wala. Nakita nyo naman sa survey mga kababayan, 51% ang trust rating ng ating Vice Presidente. Wala na. Panalo na mga kababayan. Talagang Rating ni Hontiveros, nasa 3% lang ang pinakamalakas niyang showing. I think sa WR numero naka 3% siya kumpara kay BP Sara 43% yun doon sa WR numero. So, kahit ilang beses nyo pang i-impeach si BP Sara, lalo siyang bituing nagniningning. Parang gold. Ano yung gold? Habang dinadaan mo siya ng proseso ng fire o mas whatsoever. lalong Kasi kumikinang. bago mo ma-purify yung gold, mag-undergo siya ng mga matitinding proseso para lalabas yung kanyang ningning. Yan ngayon ang nangyayari kay BP Inday Sara. So, anong tawag kay BP Sara? Unbowed, unconquered, unshakable, fortress. Kung sa aircraft carrier pa o barko pa, unsinkable. Hindi nila kayang mapabagsak. Ganyan yung ating Vice Presidente. Kahit batu-batuhin sila ng si BP Sara ng kahit ano, mga paninira, talagang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Itong si Vice Presidente Inday Sara, di ba? Malinaw na malinaw sa sambayan ng Pilipino kung ano ang dahilan kung bakit siya ini-impeach ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sinasabi ni Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman, may kinalaman siya ho dito. Dahil nagsanib pwersa na sila nitong akbayan, nitong mga Makabayan Black, si Trillanes, ayan, sanib pwersa ho sila laban sa isa dahil takot na takot sila sa ating Vice Presidente na maging
presidente sa 2028. So, good luck. Ito ngayon, sa Senado, may statement si Senator Rapi Tulfo kanina na kaya gusto nilang maagaw ang liderato sa Senado Ayan nga. para mailatag daw nila lahat na ebidensya labang kay BP Sara. Nako. Kung hindi daw nila maagaw, kung ang Brave 13 ang majority, malamang daw wala, hindi patas. Malamang daw ang mga ebidensya hindi may lalabas. I totally disagree. May chance naman sila mga kababayan, lalong itong si Tulfo. Nandyan naman sila, judge ho sila. Nandyan sila sa sa Senado para mag-judge. Hindi ho para mag-present ng mga ebidensya. O di ba mga kababayan, ang magpipresent dyan ng ebidensya ang prosecutor at saka defense team ni BP Sara Duterte. Yun, magpapagalingan, tapos itong mga judge na to, makikinig lang ito kung talagang totoo o hindi kailangan nila mag-present ng ebidensya dahil sila ay judge. No? Ibig sabihin, kapag naagaw pala nila ang liderato sa Senado, gagawin ho nila para maging prosecutor pala sila. Naku po mga kababayan, yan ang masasabi ho natin, hindi tama. Parang talagang masasabi ho natin, para lamang ho ito sa away mag-asawa pag si Tulfo ang nandyan. O di ba? Pagdating ho sa Senado, wala. Walang kwenta-kwenta itong Tulfo ho na ito mga kababayan. Para lamang ho ito sa away mag-asawa. It's a trial eh. Live stream. Paano mo mapipigilan? Depende na yan sa galing ng mga abogado. Yes. Labanan na ng mga abogado. Prosecution and the defense team. Yes. Yan. So, yan nga mga kababayan ang naging reaction komento ni General Macanas. So, ang prosecution at saka defense team ni BP Sara lang ang maglalabasan ng mga ebidensya. Kaya nga nagkaroon ho ng judge kasi siya ang magja-judge. Siya yung maghuhusga kung totoo ba itong sinasabi. So meron siyang karapatan na magtanong doon sa prosecution, sa defense team kung tama ba ito, pero walang karapatan na mag-present ng ebidensya itong mga judges. Kasi paano masasabing patas kung may kinikilingan ang isang judge? Although ayaw talaga ni Tulfo kay BP Sara dahil natatakot siya na makulong sa 2028 dahil posible baka may lumabas ho na ebidensya ng pagkakasangkot itong si Tulfo dito sa matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Ako po mga kababayan, magkapatid pa naman. So, abang-abang ho tayo mga kababayan. June 4 ay magsisimula ang Senate Blue Ribbon Committee at hindi natin alam mga kababayan kung sino ang mga iimbitahan. Possible nito mga kabayan ay yung 18 Brave Marines at si Saldico, posible na magkaroon mga kababayan ng cross-examine at talagang malalaman natin ang katotohanan. Ito na yung magpapalubog dito sa mga grupo ni Administrasyon Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Dahil sa kanilang mga pagtatakip. Kaya pala gusto nilang maagaw. May mga gustong gawin. Lalong-lalo na itong si Tulfo. Wala. Kahapon mga kabayan, ay nagngangawa ho itong mga minority senator. Sabi ni Kiko Matching, mga kababayan, na nagugutom ang taong bayan. Merong mga panukala na kailangan ipatupad. Merong kailangan na amyendahan. Bakit wala ang majority, sabi ni Kiko Matching. Mga kababayan,
Umalis kasi yung ating mga majority senators. Sinamahan si Senator Jingo Estrada sa kanyang voluntary surrender sa CIDG, no? So, etong kabayan, no? May galit si Kiko Matching. So, sabi niya, nagugutom daw yung sambayan ng Pilipino. Kailangan ng mga yung nandoon. Nagtatrabaho dapat ang mga senador, pero hindi pumunta yung mga majority senators. Pero mga kababayan, noong nag-walk out ho sila, maraming mga kababayan ang nagugutom. Maraming mga kababayan ho natin, no, ang naghihintay para sa mga panukalang batas na kailangan ipasa. Pero ang ginawa nitong Minority 11 mga kababayan, nag-walk out ho sila, no? No, anong ibig sabihin ho nito? Parang wala ho silang pakialam doon sa ating mga kababayang nagugutom. Tapos ngayon magngangawa ho sila dahil hindi pumunta sa plenary itong majority senators. 11-11 na ho sila mga kababayan. 11 sa minority, 11 sa majority kasi talagang ginawan ho nila ng paraan para mawala itong dalawang majority senators. Di ba? Ganyan ho kadumi ang kanilang mga strategy para hindi ho sila managot, no? Hindi managot sa matinding korupsyon na nangyari ho sa ating bansang Pilipinas na ito na ho. Si Marcos Jr., Marcos Sr. mga kababayan, dekada ho yung kanyang ginawang kalokohan sa ating bansang Pilipinas. Although merong proyekto. Ito naman si Marcos Jr. mga kababayan, in 4 years, grabe na yung pagnanakaw. Nilamangan niya pa ang pagnanakaw ng kanyang ama, mga kababayan. Ito pa ang mga napakatindi. Walang gaanong proyekto na nagawa si Bongbong Marcos Jr. Napunta lahat sa ayuda. Para saan yung ayuda mga kababayan? Para pampalubag loob ng sa ganun sa darating na 2028 presidential election, mga kababayan, ang manok ni Bongbong Marcos ay talagang mananalo. Pero hindi na magpapauto ang kababayan nating Pilipino, mga kabayan, no? Hindi na yan mangyayari. Akala nila solusyon ang ayuda para sa pagtitiwala ng taong bayan. Hindi. Hindi yun ang kailangan ng taong bayan. Trabaho. Sustainable, mga kababayan, na pamumuhay. Di ba? Abangan na lamang ho natin by July 6 ay magsasama-sama araw-araw ho tayo sa bahagi ng Senado. Pero hanggang ngayon mga kababayan, mag-iisang buwan na ho sa Senado, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng sambayan ng Pilipino.